kasalanan ng pastor mo? Bakit yung pastor mo ginugrupo lang kayo ng kayo lang? That's the point, the problem. Hindi nyo ba nakikita yan? Ang tagal nyo lang nag-church. Okay? There's nothing wrong. Pupunta ka sa langit, pero mayroon ka napapabayaan. Okay? When Jesus Christ and His disciples were on their way to Jerusalem, okay, napadaan sila sa isang area na nakita nilang may nag-preach about Jesus. Alam mo ang tanong ng disciples niya? Rabbi, may nag-preach tungkol sa iyo doon sa ibang lugar na yan pero hindi natin kasama. Sila ba ay papayagan natin? Alam mo sabi ni Jesus, pabayaan nyo sila. He who is not against us is with us. Ulitin ko, he who is not against us is with us. Ang sino mang hindi laban sa atin ay kasama natin. Kaya huwag nyo isipin, iba sila. Baka sa kaisip mo na yan, ikaw ang hindi pupunta ng langit at sila pupunta. Nagets mo ba? Kaya nako, and that is spiritual pride yan. Spiritual pride. Kaya kung mayroong mga pastor sa inyo na yung mga pastor nyo pinipigilan kayong pumunta sa ibang church, mali yung pastor ninyo, layasan ninyo siya. Ayaw ni Lord yan. Hindi nyo alam yung pastor ninyo ang nagkukontrol sa inyo. Hanapin nyo kung nasan yung presence ni Lord. Yun ang punto. Ang importante, relationship nyo kay Lord, hindi yung relasyon nyo sa pastor nyo. Nagets nyo ba? Gets ba? Meron bang any opposition dyan? Nothing. Wala, very good. Ang babait niya ako. Okay. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako ay, ang ilan sa inyo, sabi niya sa letter niya, nagkakanya-kanya na. Kay Cephas ako, kay Simon ako kasi original na apostol siya, sabi yung iba. Okay. Kay ano pa ba yung binanggit niya rito? Nakalimutan ko na sa dami. Kay Apollos ako, kilala niyo si Apollos. Si Apollos was a bombastic evangelist, preacher. Ito naman kasi, ang preaching ni Pablo ay very orthodox ang preaching niya doon sa church nila sa Juan, sa Corinth. Okay. Ito naman si Simon, very rigid and very extreme kasi siya yung original na disciple ni Jesus. Ang ilan sa kanila, gusto nila si Apostol Pablo, si Apollo, hindi apostol si Apollo. Kasi si Apollo, buhay, bombastic. Ngawa ng ngawa, sigaw ng sigaw sa loob ng church, kaya gising yung mga tao, hindi inaantok. Kaya tuloy, yung mga Christians doon, nagkakanya-kanya, division. Nagkakaroon ng fanaticism. Kaya kung kayo ay may church na ganyan, lumayas kayo dyan, ayaw ni Lord yan. Huwag kayong fanatic sa pastor nyo, kailangan mag-fanatic kayo kay Lord. Nagets nyo? At huwag kayo nagkukumpir ng mga tao, ayaw ni Lord yan. Para kayong Nora Vilma noong unang panahon, nag-aaway-aaway yung mga fans, pero yung si Nora sa si Vilma, magkaibigan sila, magkumari pa nga sila. Yung mga fans nila, away-away sila. O, sino sa inyo naranasan yan? Itaas niyo ang kamay ninyo. May nagtanong ang tanong ninyo, bakit ninyo alam pastor? Yan naman, bata pa ako nakikita ko na yan. Matanda na ako, 61 na ako. Kayo mga bata-bata pa, hindi nyo alam ito, hindi nyo na nagisnan silang dalawa. Ang nagisnan ninyo, si Sharon at saka si Maricel. Wag na natin pag-usapan niya si Nora ito. Gusto nang i-open si Nora. Okay? Pag-usapan natin si Cristo. Okay? Si Cynthia. Hallelujah. Para pagkakaya muna natin si Lord. Kasi sabi ni Cynthia, ikaw nagsimula eh. Ginawa ko na kasi. Okay, tuloy na natin. Ayaw ni Lord ng sectarianism. Ulitin ko, kung fanatic ka sa church mo, evil yan. Fanaticism is evil. Ang dapat, maliwanag sinabi ng Biblia, let him who boast in the Lord. Ang sino mang gusto magmalaki, ipagmalaki ang Panginoon. Nagets nyo? Hallelujah. Sometimes kasi ang local na church pa, yung nagkukulong sa mga believers. And I know of this. Sa tagal ko na nagpapasok, 40 years na akong nangangaral, alam ko yung mga yan. At tumanda na ako sa ganito. At alam ko na ang evil thing within the sinasabing body of Christ, ayan mga kanya-kanya. Kanya-kanyang grupo. Sino Assemblies of God dyan? Itaas mo kamay mo. Sinong Baptist dyan? Itaas mo kamay mo. Sinong Pentecostal dyan? Taas mo kamay mo. Sinong born again dyan? Taas mo kamay mo. Sinong Sabatista dyan? Taas mo kamay mo. Sinong Oneness dyan? Taas mo kamay mo. Ayan, nalito na tuloy yung kasama mo. Sa dami. Hallelujah. You might ask the question, ano naman yung mga kulto? Ang kulto ay yung mga sekta ng Christian religion, okay, na nangangaral ng Biblia pero hindi sinasabing si Kristo ang kaligtasan, kundi ang kanilang sekta, okay? Ang kulto ay ang Katoliko. Ang kulto ay ang Orthodox. Ang kulto ay ang Iglesia ni Manalo. Ang kulto ay ang Saksyon ni Jehovah. Ang kulto ay yung mga lista. We consider sa pag-aaral namin sa Bible School, kulto ang Sabatista at saka Oneness. Kaya hindi ko na-explain yan kung bakit. Pero marami namang mga
Christian, wala kang mahahanap dahil may kanya-kanyang isip ang bawat isa. In fact, asawa mo nga hindi mo alam ang kanyang isip eh. Kaya nga naghiwalay kayo eh. Nagits mo? Galit, Pastor. Ang alam mong isip mo lang. Hindi mo galit. Ang alam mong isip mo lang yung sarili mo. Yes. Kaya nga ang pipresent mo ay, ang pipresent mo kay Lord ay yung sarili mo lang. Nagets mo? Hindi dahil hindi umatin ng church si brother mo, hindi ka na rin atin ng church. Ang faith mo na kay brother mo, wala kay Lord. Nagets mo ba? Serve God. Serve God na walang nagdidikta sa iyo, kundi si Lord lang ang dapat na nagdidikta. Yan ang problema sa Corinth na pupuntahan natin. Pero huwag kayong mag-alala, yung problema sa Corinth Church na pinakakarnal, problema rin ng kahit anong lokal na iglesia hanggang ngayon. Even the Church of Jesus Christ is fighting against carnality. Pero malapit nang darating si Lord. Alam niyo ba yung mga turn of events? One of these days, aatakihin na ng China ang Taiwan. Alam niyo ba yon? At ang Philippines ay nasa delikadong lugar kasi ang kanyang may mga 11 military bases ang US sa Pilipinas. So may tendency na madadamay ang Pilipinas pag inatake ng China ang Taiwan, all because ang US tutulungan niya ang Taiwan. Pero may pangako ang US na hindi niya pababayan ang Pilipinas. So itong laban ng mga superpowers na ito, damay tayo dyan. Nagets niyo ba? But there's nothing we can do but to stand. Ano yung sinabi ni Bongbong? I will not allow any even 1 square inch of our territory to be taken by other. I agree with that. Okay? But at the same time, walang tama, walang totoo. Hindi ibig sabihin na totoo si Bongbong. Kasi pwedeng totoo ang Duterte na nakipag-friend sa China para hindi tayo lusubin. O sino mga ditiis dyan? Pumalakpak kayo. Isa lang yung pumalakpak. Okay. Paano Ilocano? Politics. Hallelujah. Ayun, ang utak ko napunta na sa politika. Sorry Lord, tawarin niyo ako. Away. Ipagpalito ako. Kasi napunta na sa politika ang utak ko. Natawa si Nora eh. Okay. Now, ituloy ko. Balik tayo dito sa Biblia, hindi sa politika. Ang daming mga kinokorek siya. Alam niyo ba kung ano po yung kinorek ni in-review ng Apostol Pablo sa Corinth Church? Kasi carnality nga. During that time, na ang societal situation noong panahon na yan, ang mga babae ay suppressed. Hindi kagaya ngayon na equality is already very much observed. Alam niyo ba na ang Pilipinas is one of the best countries when it comes to equality between men and women? Hindi kagaya sa Middle East na ang mga women subordinates lang, palaanakan lang. Ang tingin nila sa mga babae hanggang ngayon, yung religion nila. Okay? Ngayon, during that time of the apostles, ang mga babae ay suppressed. Pero nung nakilala nila si Lord, nagkaroon ng kalayaan ng mga babae. Pero ang kalayaan na yan ay sumobra naman. Akala nila masigit na sila sa mga lalaki. Sobrang mga babaeng iyan. Akala nila masigit. Ang iingay nila sa church. Yun ang punto. Kaya yun ang sinasabi ni Pablo na I will not permit a woman to use the pulpit. Hindi ko pinipermit na mag-preach ang babae dahil ang babae galing lang sa babae. Hinugot ka sa aking tadya. Galing lang sa tadyang inianan yan. Mas maingay kung siya yung may trabaho. Hindi papayag yung mga asawa yung lalaki na naapakan yung pagkalalaki nila kaya naghiwalay kayo. Sorry Lord, sabi mo sorry Lord. Sorry na lang. Ako lang gusto umamin. Kaya yun, isa sa mga nirebuke ni Pablo, yung role ng mga babae, okay, questionable hanggang ngayon kung pwede ba ang babae na pastora. Kasi sa Biblia, sinabi ni Pablo, hindi pwede. Ngayon kung akong tatanungin nyo, hindi ko sinasabing hindi pwede. Kasi as far as we observe, mas madaling or pwedeng mas mataas ang faith ng babae kaysa sa lalaki. Kaya nga sa kingdom ni Lord, sabi ng Book of Acts, wala nang lalaki, wala nang babae, walang Hudyo, walang Griego, walang Gentile, walang mataas, walang mababa, walang mayaman, walang mahirap. Dahil lahat tayo pantay-pantay sa harap ni Lord. Yun yung sabi ng Book of Acts. Si Apostol Pablo rin ang nagsabi. Kaya kung babae ka, magsabi ka ng yay! Tulog na yata yung mga babae. Sabi mo nga, yay! Kasi kung di ka mag-iiba ka, maging lalaki ka, yun ang problema po. So, hanggang dito na lang muna, Kate. Okay. Kasi, gusto kong i-meditate natin yung point na may sistema, yung mga nagsasabing born again, yung naman nagsasabing tunay na Christian, which is evil yan. Okay? Si Lord lang ang nakakaalam ng tunay na Christian. Do not, wag mong isipin na yung katabi mo ay hindi tunay at ikaw ay tunay. Sabihin mo sa katabi mo, sorry ha. Sorry ha. Okay. Ayun. Kasi inuhusgahan mo eh. Yung katabi mo, wag mo husgahan yung mga nasa ibang church. Wag mo sila awayin.
Kasi may sarili nilang buhay yung mga yan na dapat nilang i-present kay Lord. Yun ang problema sa church in Corinth, nag-aaway-away sila. Ayaw ni Lord, dahil naghiwa-hiwalay sila. Gusto mo ba yan? Para mga bata. So, ayaw ni Lord sectarianism. Ano ang natutunan mo? One thing that I learned with this lesson is irespeto mo ang kahit sino. Sabihin mo sa sarili mo, irerespeto ko kahit sino. Irerespeto ko kahit sino. Kasi mamamatay tao, irespeto mo yan. Bakit? Tao yan eh. Sabi ng katabi ko, bakit? Tao yan eh. Di ba? Kung sa bagay. May dahilan kung bakit siya nakapatay, di ba? Kaya siya nakapatay kasi gusto siyang ripin eh. Oh, napatay niya, di ba? Di ba? O dalawa na lang kami nag-uusap nito ng katabi ko. Kasi question niya kay bakit tao. Kahit sino pinakamasamang tao, irespeto mo tao, kung tao pa rin yan. Nagets natin? Yung mga politician na nagbibigay ng pera ngayon, irespeto mo yan kasi bibigyan ka ng pera. Kunin mo, pero wag mo iboto. Irespeto mo lahat ng tao, wag lang employer mo, nirerespeto mo. Okay? Because everybody deserves to be respected. Okay? And to exercise the fullness of their personality, of who they are as persons. Wag ka nang huhusga ng kapwa mo. Ayaw ni Lord yan. But this is a warning of the Lord. The measure you judge others will be the same measure that I will judge you. Don't judge a book by its cover. Sabi nung ating nasa likod, don't judge a book by its cover. Ang sabi ko naman, don't judge me, I'm not a book. I'm only a cover. Very good. Bravo, bravo, bravo. Ang galing nun. Hallelujah. Okay, so anong natutunan mo? Respect by each other. Don't judge, sasabi ko na. At least may nasabi ka. Anong pangalan mo kapatid? Yung nagsabi. Eden, mabuti pa si Eden nag-recite. Ikaw na nasa likod, wala kang sinasabi. Okay. Tayo ay pantay-pantay. Tayo ay pantay-pantay. Okay, may sasabihin ako. Dahil pantay-pantay tayo, wag tayo. Ano natutunan mo? Faith of God. Pray only to God. Pray only to God. Yes, of course, we will only pray only to God. Okay, ang dami yung natutunan. Pero ano ba yung lesson natin ngayon? 1 hour na. It's about sectarianism. At kinuha natin yung Corinthos na example, the most carnal church na naitatag noong panahon ni Pablo. Okay. It's about sectarianism. Sectarianism is kanya-kanya. Ang sabi ni Pablo, you have to be of the same mind. Hallelujah. Kagaya natin, nasa isang bus tayo. Kailan isa rin ang patutunguhan natin. Kung masaya ang isa, dapat masaya lahat. So, respect Itanong mo nga yung katabi mo, nalulungkot ka ba? Nalulungkot ka ba? Okay, Hindi. very good. Hallelujah. Okay, sabihin mo sa isang katabi mo pa, masaya ako, ikaw. Masaya ako, ikaw. Hallelujah. Okay. Tulog. Father God, salamat po for this just a simple exhortation. And I pray that may this simple lesson that it has given us become alive. Be it like a fire that it will burn the dross in our hearts and will correct us, Lord. Na huwag kaming nanghuhusga at huwag kaming nakatingin sa aming mga lokal na iglesia kasi hindi ito maliligtas, Lord. Kami ang maliligtas sa Amen. pangalan ng Panginoong Jesus. In the name Amen, of Jesus amen. Christ, kami ang maliligtas. Kami ang Maraming pong maliligtas. salamat. And I will leave this simple message that may you instill in the heart of everyone that is listening to your word. We give you praise